Yari kayo ngayon. Ito na ang matinding paghihiganti ng ating Vice Presidente laban sa ginawa sa kanilang pamilya. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yan. Minure. Kapag sa inyo ginawa, feeling victim kayo. Pero kapag kayo ay niresbakan, ay, hindi ako papatol sa mga ganyang negative campaign. Magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. We are ready for her and her antics. Wow, ang lupit. Kita-kits na lang ba sa impeachment? Ang tanong, makakapasok ka ba sa Congress? Papaalala ko lang sa inyo, si Gordon, kinampanya po ni Tatay Duterte na wag manalo bilang senador. Ano pong nangyari sa kanila? Lalong-lalo na po yan si Trillanes. Mayor na nga lang po yung tinatakbo nito, pero hirap na hirap pa rin pong manalo. Yo, what's up mga Lods? It's Pag-FF TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na po ang resback ni VP Sara Duterte kay Joel Chua at sa mga kasama po niya sa Quadcom. Hindi lang po sa Quadcom mga Lodi, sa lahat po ng mga kongresistang nanira po sa kanilang pangalan. Yari kayo ngayon. Ito na ang matinding paghihiganti ng ating Vice Presidente laban sa ginawa sa kanilang pamilya. Dahil nga po, panahon po ng pangangampanya, kinampanya rin po sila ni VP Sara Duterte. Pero hindi kinampanya para iboto. Para po wag iboto. So eto mga Lodi, no? Pakinggan nyo po muna si VP Sara Duterte. Manamis na miss po itong mensahe niya kay Joel Chua. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Yari ka. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple Nieto? Oh, yung mga kababata ko dyan, kapamilya ko dyan sa Manila, ang sabi po ni VP Sara Duterte, iboto daw po si Apple Nieto para makaresback daw po tayo sa kanya. O hindi lang iboto, ano pa ang dapat nating gawin? Ikampanya. Kampanya niya daw po, ha? Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yan. Minure. Zero vote daw po para po kay Joel Chua para naman po maganda-ganda po ang kanyang pagtakbo. Lagot ka talaga ngayon. Alam nyo po ba dito sa amin sa Davao City, wala naman po gantong mga pangangampanya, yung negative campaigning. Pero dito po mga Lodi, mukhang gusto po subukan ni VP Sara Duterte na ang kanyang ginagawang pagkandidato, para po wag iboto ang isang politiko. Ngayon nyo lang po ito sinubukan mga Lodi. Dahil dito sa amin sa Davao City, wala naman po talagang mga ganito. Dahil wala pong lumalaban sa mga Duterte. Masyado nga pong boring yung aming eleksyon dito. Ngayon lang po nagkaroon talaga ng kulay. Dahil nga po, merong pinamimigay na ayuda. Merong pinamimigay na bigas. Marami po sila mga plataformang gustong ilakad. Yung mga Nograles. Ewan ko lang po talaga kung makatotohanan ba yung mga sinasabi nila. Pero eto mga Lodi, nakakatawa po ito si Joel Chua. Bakit po? Sabi niya, hindi daw po niya papatulan si VP Sara Duterte sa negatibong pangangampanya nito. Ayon pa dito, nire-respeto daw po niya ang kanyang pagpili ng kandidato sa aking distrito. Basta focus lang po ako sa kampanya ko dito, hindi po tayo nagre-resort sa negative campaign dahil wala naman po itong maitutulong sa ating mamamayan. Representative Joel Chua. Ngayon mo yan sinabi na walang magandang maidudulot ang negative campaign? Pero anong ginawa nyo dyan sa Quadcom, sa Congress, sa Tricom? Negative campaigning yung ginagawa nyo. Hindi naman po totoo yung mga trabaho-trabaho na ginagawa nyo dyan Pero inyo, gusto nyong ipa-impeach si VP Sara Duterte na binoto yan ng 32 million na katao? Hindi ba negative campaign yung ginawa nyo kay VP Sara Duterte, kay Tatay Duterte dyan sa Quadcom hearing ninyo? Na pinalabas nyo na magnanakaw, tiwali, mamamatay ang isang Duterte. Hindi ba negative campaigning yun? Tas ngayon sasabihin mo ayaw mong patulan ang mga gantong klaseng pamumulitika o kampanya?
Wow! Ang lupit, no? Kapag sa inyo ginawa, feeling victim kayo. Pero kapag kayo ay niresbakan, ay, hindi ako papatol sa mga ganyang negative campaign. Dahil nga mga Lodi, sa ginawa po ni VP Sara Duterte, lubog po ang kanilang ratings. Wala na po halos naniniwala sa mga sinasabi nitong mga congressman na alam naman nating umaanib lang sa isang amo. Si Martin Romualdez na po talaga ang kanilang pinaniniwalaan. Wala na pong iba. Hindi po sila nakikinig sa sinasabi po ng kanilang mga nasasakupan. Ngayon, ang ganti ng inyong mga constituent. Dahil nga po, ang sigaw ng taong bayan, si Apple Nieto po ang iboto. Wag po ito si Joel Chua. 0 vote daw po dapat ang gawin sa kanya. Ang lupit, no? Tapos mga Lodi, no, hindi daw po siya papatol sa negative campaign. Matapos po nilang gawin kay VP Sara Duterte at Tatay Duterte yung ginawa po nilang panira dito po sa pamilya Duterte. Hindi pala negative campaigning yung ginagawa mo? Tapos bigla niya sasabihin dito mga idol, sa huli, magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. We are ready for her and her antics. Joel Chua. Galing po yan kay Paulo Duterte supporters na post mga Lodi. Wow, ang lupit. Kita-kits na lang ba sa impeachment? Hindi pala kayo negative campaigning, no? Ang tanong, makakapasok ka ba sa Congress? Yan dapat ang iyong inaasikaso. Dahil kung mag-aasam ka na makakasama ka dyan sa talakay ng impeachment, manigas ka na lang, Joel Chua. Dahil hindi ka naman nanalo. Alam nyo ba mga idol, lahat ng ikinampanya ni Tatay Duterte at saka ni VP Sara Duterte na wag iboto, hindi po talaga nananalo. Tandaan nyo ha, last resort na lang po ni Risa Ontiveros na lumapit po siya dito kay VP Sara Duterte dahil lagi po siyang natatalo sa eleksyon for senatorial race. Pero nung lumapit po siya kay VP Sara Duterte, nakapasok. Tapos nung nakapasok po siya, ang una niyang binanatan mga Lodi, ang tatay po ni VP Sara Duterte nung pangulo pa po si Tatay Duterte. Kaya ngayon, namnamin nyo ang gante ng isang Duterte. Ano tong sinasabi mo magkikita lang kayo sa impeachment? Tingnan mo na lang ang sigaw ng taong bayan o mga nasasakupan nyo dyan sa Kamaynilaan. Pakinggan mo at panoorin. Oh, gento ba? Ha? Gento ba ang hindi pinaniniwalaan? Anak na tinapay naman, oo. Kayo na bahala humusga mga idol kung gaano po kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. Winelcome po ng mga kababayan natin taga Maynila. Ito po si VP Sara Duterte. Oh. Paano nyong matatalo mga Lodi, no? Ang nangangampanya po dyan sa Maynila, isa po sa pinakamagandang nangyari dyan sa Maynila ay yung naging mayor po si Yorme Isko. Tapos, kinakalaban na po nila ngayon. Dahil nga po, yun po sila sa nakaupo na si Lacuna. Kaanib din po ng mga Marcoses. Tagilid po talaga ang inyong pwesto, Joel Chua. Lahat po ng mga nandyan sa Maynila na tumatakbong congressman, congresswoman, at saka mga councilors, na kumalaban dito sa dalawang to kay VP Sara Duterte at saka kay Yorme Isko, mamimiligro po talaga. Alam naman po ninyo kung anong ginawa ni Yorme Isko dyan sa Maynila. Napakaganda po ng Maynila. Nung naging presidente po si Tatay Duterte, nalinis po ang Manila Bay. Nung naging mayor po si Yorme Isko, nalinis po ang Tondo. Yung mga makalat na nandyan sa bangketa, mga basura dyan sa dagat ng Tondo, nalinis po. Tapos ngayon, ginawa nyong madumi rin po si Yorme Isko dahil nga po, hindi kayo negative campaigning, no? At eto pa mga Lodi, ang pinaka-paborito ko si Benny Abante. Binanatan din po siya o kinampanya rin po siya na wag iboto ni VP Sara Duterte. Ayan na, umi-epekto na po kung ano yung ginawa ninyo sa pamilya Duterte. Nung una, ang dami pong natutuwa sa ginagawa ninyo. Pero nung nalaman kalaunan na wala naman po talagang ginawang kasalanan, itong mga Duterte, pinalabas nyo lang na masama sila dahil nga sa confidential funds, EJK, kung ano-ano mga binabato nyo, mga anomalya, na wala naman kayong napatunayan kahit isa. Kung hindi pa pinilit ng administrasyon ni Bongbong Marcos na mapunta sa The Hague, Netherlands si Tatay Duterte, hindi talaga yan mangyayari. Dahil wala naman po talagang kinaso sa kanya. Kaya nga po ngayon, nananatili po siyang kumakandidato bilang mayor dito sa amin sa Davao City dahil wala pong napatunayang kaso laban po kay Tatay Duterte. Kaya tagilid pa rin po si Carlo Nograles dito. So, eto po mga Lodi, no? Ayaw po nilang nababanatan sa kampanya.
Eto pa nga po, nagsalita rin po ang anak ni Benny Abante, mga lodi. Sabi pa niya dito sa kanyang post, ang ingay pala nito. Tapos nag-post po ng piatos. Dahil yung piatos, mga lodi, pinalalabas po nila na si BP Sara Duterte daw po yung piatos na pumirma sa about pong anomalya dyan. Hindi po nila alam ang kanilang sinasabi na hindi naman si BP Sara Duterte yun. Walang iba yung piatos, mga lodi, yung penguin yun eh. Ginawa lang po nila yan kay BP Sara Duterte. Kumbaga parang frame up po yan, mga confidential funds, yung about sa DepEd, frame up yan. Pero ito nga po't nalusunan po ni BP Sara Duterte dahil wala naman po siyang ginawang masama about dun. So ngayon, namnamin nyo kung gaano po talaga kalakas ang mga Duterte. Lalong-lalo na pag nangangampanya ito ng politiko. Tandaan nyo, lahat po na lumapit dito po sa mga Duterte para po sila'y tulungan, halos lahat po nananalo. Kaya po, good luck na lang po sa mga congressman, mayors, governors, na mga umanib dito kay PBBM, lahat po ng councilors, mga barangay captain, na mukhang mga ayuda lang. Tingnan natin kung manalo po kayo ngayong eleksyon. Tandaan nyo ha, papaalala ko lang sa inyo. Si Gordon, kinampanya po ni Tatay Duterte na wag manalo bilang senador. Ano pong nangyari sa kanila? Lalong-lalo na po yan si Trillanes. Mayor na nga lang po yung tinatakbo nito pero hirap na hirap pa rin pong manalo. Hanggang sa muli mga idol, stay safe and God bless you all. Duterte pa rin, manigas kayo.